Open your Bible in Psalm 119. Psalm 119. Psalm 119. Now, every Wednesday night po, pinag-aaralan po natin ang Psalm 119. At nasa huling dalawang stanza na po tayo ng Psalm na ito. At alam natin po na ito po ang Psalm 119 po, ito po ang relasyon ng psalmist sa salita ng Panginoon. Pero pinag-aaralan po natin itong Psalm na ito na upang makapokus tayo kung paano ba yung psalmist ay nanalangin sa Panginoon according sa kalooban ng Panginoon or according sa salita ng Panginoon. At tayo po ay nasa huling dalawang stanzas, which is Chin and Tau ng Psalm na ito. At dito po sa dalawang stanza po na ito, dito po natin makikita una sa stanza Chin kung paano yung psalmist ay paano niya iningatan ang salita ng Panginoon. The word keep or shamar or natsar, shamar and natsar in Hebrew, parehas po yung makikita natin all throughout Psalm 119. At dito po sa Psalm 119, the word keep or shamar or natsar, ito po yung hindi po ito nagpapatungkol sa obey at do ng Word of God. Ito po yung nagpapatungkol sa pag-iingat or keeping or guarding or preserving the Word of God. All throughout Psalm 119 and all throughout the Bible, makikita po natin yung doctrine of the preservation of the Word of God. Kung paano ang mga mananampalataya ay iningatan nila ang salita ng Panginoon. At dito po sa Psalm 119 in verse 161 hanggang verse 168, makikita po natin yung pag-iingat ng psalmist sa salita ng Panginoon. Now, babasahin ko po yung verse 161 hanggang verse 165 or 66. Sundan niyo po ako sa inyo po mga Bible as I read 161 hanggang verse 165. Psalm 119 verse 161, Chin, princes have persecuted me without a cause, but my fear standeth in awe of thy word. I rejoice at thy word as one that findeth great spoil. I hate and abhor lying, but thy law do I love. 7 times a day do I praise thee because of thy righteous judgment. Great peace have they which love thy law, and nothing shall offend them. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama namin Diyos po na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, kami Panginoon ay lumalapit at nananalangin Panginoon at bigyan niyo kami ng tulong sa pag-aaral po namin ng Psalm 119. We pray, Ama, na bilang mga mananampalataya, magkaroon kami ng kaunawaan sa inyong pong salita upang ma-apply namin ang mga katotohanan ito sa aming pong mga buhay. Tulungan niyo kami sa ngalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Now, dito po sa stanza Chin, makikita, ito po yung nagpapakita kung paano iningatan ng psalmist ang salita ng Panginoon. Patuloy na iniingatan ang salita ng Panginoon. Tulad ng nabanggit ko po sa inyo, yung word na keep or shamar or natsar in Hebrew, na all throughout makikita natin in Psalm 119, hindi po ito nagpapatungkol sa to do or to obey. At yun po ay masigit pa sa to do and to obey. Ito po ay nagpapatungkol sa to guard or preserve. Dahil hindi mo kayang masunod ang salita ng Panginoon kung wala kang salita ng Panginoon. At dito, in Psalm 119, keeping of God's Word, makikita natin po yung prinsipyo po na yan. In verse 161, sabi po dito ng psalmist, Princess or rulers have persecuted me without a cause. That refers po sa mga rulers, sa mga tao po na nasa leadership, sa mga tao na nasa kapangyarihan. At alam natin po, one of them na nag-persecute kay David ay si Saul, si King Saul. At dito sabi ng psalmist, Princes have persecuted me without cause. Ako ay hinabol, ako ay tinulis, hinabol at pinersecute, tinugis at hinabol ng walang dahilan. Pero, ito ang sabi niya, but my heart standeth in awe of thy word. Yung standeth in awe, it refers to a reverential fear.
reverential fear, yung pong standing in awe of thy word, ito yung meron kang pagkatakot. Hindi ito yung pagkatakot na takot ka halimbawa sa mabangis na aso. Hindi po ito. Hindi po yung pagkatakot dahil because of danger. Ito pong standing in awe, which is reverential fear, ito po yung nagpapatungkol sa pagkatakot mo sa salita ng Panginoon na merong paggalang. Now, ang mga mananampalataya po, tayo pong mga mananampalataya, dapat magkaroon tayo ng parehas na takot po sa salita ng Panginoon. Bakit po? Dahil ang salita po ng Panginoon, kung hindi natin katatakutan, in a way, yung mga consequence ng paglabag natin sa salita ng Panginoon, tayo po ay mapapariwara. Yung pong standing in awe, yung pong reverential fear, ito po ay pagpapakita na ayaw kong labagin ang salita ng Panginoon, ang mga kautusan ng Panginoon, dahil alam ko ito'y magre-resulta ng kapahamakan sa akin. Yan po yung reverential fear na pinapakita po dito ng psalmist. Na kahit merong persecution without a cause ang nararanasan ng psalmist, natutunan ng psalmist na yung puso niya ay magkaroon ng takot sa salita ng Panginoon. Pangalawa po, in verse 162, hindi lamang meron siyang takot sa salita ng Panginoon. In verse 162, I rejoice at thy word. Meron din siyang kagalakan sa salita ng Panginoon na hinalintulad niya yung kagalakan niya sa salita ng Panginoon as one that findeth great spoil. Naranasan niyo na bang makakuha ng naglalakad kayo sa daan and then nakakita kayo ng halimbawa 100 pesos or probably 500 pesos or probably 1,000 pesos na wait, parang wala sino kayo may-ari nito, parang merong pera. At ganan yung metaphor na ginamit dito ng psalmist. Yung spoil dito na tinutukoy, it refers sa treasure. Imagine niyo kayo ay miner. Inispend nyo ang iyong buhay sa paghuhukay, paghahanap ng hidden treasure, at then one day, sa pagkatapos ng ilang taon o ilang panahon ng iyong paghukay, nakita mo bilang miner, anong Tagalog po sa miner? Bilang minero, nakita mo ngayon yung hidden treasure. Anong kagalakan ang nabibigay nito sa isang minero? At ganun din tulad ng psalmist yung kagalakan niya sa salita ng Panginoon. Para akong isang minero, isang miner na nakakita ng great spoil or great treasure pagka nakikita ko ang salita ng Panginoon. Ganun ang kagalakan ng psalmist. Hindi lamang yung psalmist meron siyang takot, reverential fear sa salita ng Panginoon, meron din siyang kagalakan na para kang nakasumpong ng great spoil. Ganun din tulad ng psalmist ang kagalakan. Ang tanong bilang mga mananampalataya, every time ba na binubuksan ang salita ng Panginoon through preaching the Word of God or through your Bible reading or your Bible study, through your Bible meditation, meron ka bang kagalakan na parang nakakakita ka ng great spoil? That's the question na kailangan nating makita. In verse 163, so in verse 161, merong takot ang psalmist sa salita ng Panginoon, reverential fear. Verse 162, meron din siyang kagalakan sa salita ng Panginoon. In verse 163, I hate and abhor lying. Aking mumuhian ang mga kasinungalingan. Alam niyo po ba, ang ating panahon po, puno po ng kasinungalingan, puno po ng lying, puno po ng falsehood ang ating pong society. Pagpunta ka pa lamang sa palengke, magpakilo ka halimbawa ng 1 kilong isda ang bibili mo, ang mga tindera, automatic, babawasan nila yun. Yung mga timbangan sa pamilihan, paano merong mga pangdadaya. Even in a small market, meron pong falsehood po ang mga tao. Hanggang sa iba-ibang pamamaraan or transaction na gagawin natin sa mundo pong ito, puno po ang mundo ito ng kasinungalingan or falsehood. Kaya nga sabi ng psalmist, aking kinamumuhian. Ano bang klase ng pagsisinungaling or pandaraya? That's the word lying or falsehood or deceit. Pero, but thy law do I love. Kung ako ay galit sa pandaraya, galit ako sa kasinungalingan, meron akong bagay na minamahal. Anong minamahal ng psalmist dito? Minamahal niya ang batas ng Panginoon. Panginoon,
Ayaw ko yung mga kasinungalingan, ayaw ko yung mga pagpandaraya, pero ang salita mo ang aking minamahal. So, pangatlong nakikita natin dito, hindi lamang may takot ang psalmist sa Word of God, may kagalakan siya sa Word of God, kanya din iniibig ang salita ng Panginoon. Yan ang makikita natin sa psalmist na ito. Kay David, in verse 164, 7 times a day do I praise thee. 7 times a day. Pinupuri ng psalmist ang Panginoon because of thy righteous judgment. Imagine niyo, 7 times a day, si David ay merong pagpupuri sa Panginoon. Bakit? Anong dahilan? Dahil ba pinagyaman ng Panginoon si David? Dahil ba ginawang hari ng Panginoon si David? Dahil ba binigyan ng malakas na katawan si David? Hindi. Ang dahilan ni David kung bakit niya pinupuri ng 7 times a day ang Panginoon is dahil sa matuwid ng salita ng Panginoon. The righteous judgments ng Panginoon. Panginoon, pupurihin kita dahil sa iyong salita. Yan ang psalmist na ito. And in verse 165, great peace have they which love thy law. Merong kapayapaan. The word peace there is calmness. Now, tandaan niyo po, ang pera po, kahit ikaw ay magkapera, kahit meron kang malusog na pangangatawan, hindi po ito kayang magbigay ng peace or calmness sa tao. Now, imagine niyo, meron kang maraming pagmamayari, maraming kang kakayanan, pero I tell you, ang tao po, hindi po niya makukuha ang tunay na kapayapaan apart from the Word of God. At dito pinakita ng psalmist, si David, na meron siyang great peace or great calmness. Imagine niyo si David, ang buhay ni David ay puno po ng persecution or affliction ng kanyang mga kaaway, puno po ng danger ng kanyang mga kaaway, yung kanyang pong buhay ay lagi pong in danger dahil sa kanyang ang kanyang buhay ay laging in danger dahil ng kanyang mga kaaway. Pero sa gitna ng sitwasyon na yun, natutunan ng psalmist na meron siyang kapayapaan, meron siyang calmness, at hindi lamang just peace, it is a great peace sa mga nagmamahal ng salita ng Panginoon. Now, probably the reason, Christian, wala tayong kapayapaan kahit tayo mga mananampalataya na, is probably because hindi natin minamahal ang salita ng Panginoon. At dito makikita natin, the psalmist is stating na merong dakilang kapayapaan sila na nagmamahal ng batas ng Panginoon. At in verse 165b, and nothing shall offend them. Na hindi lamang merong kapayapaan ang mga nagmamahal ng salita ng Panginoon, wala ding magiging katisuran sa kanila. The word nothing shall offend them, it refers to a temptation na magkokos sa isang tao to fall into sin. That is, offend means. Na ibig sabihin, ang taong merong pagmamahal sa salita ng Panginoon, hindi lamang meron siyang kapayapaan, nothing will cause him or her to fall into sin or into temptation as well. At yan po ang makikita natin dito. And in verse 166, sabi dito ng psalmist, Lord, I hope for thy salvation. O Panginoon, ako'y umaasa sa iyong kaligtasan or yung iyong deliverance. Yung salvation po dito na tinutukoy is deliverance. Deliverance sa kanyang mga kaaway, deliverance sa kanya sa danger ng kanyang buhay. Ang di lamang umaasa dito ang psalmist sa pagliligtas ng Panginoon in verse 166 as well, and done thy commandments, at aking ginawa, aking sinunod ang iyong mga kautusan. So dito in verse 161 to 166, makikita po natin dito kung paano tinatrato ng psalmist ang salita ng Panginoon. Meron siyang reverential fear sa salita ng Panginoon, na ayaw niyang labagin ang salita ng Panginoon dahil alam niya na ito'y magre-resulta ng consequence sa kanyang buhay. Makikita din natin na meron siyang kagalakan, enjoyment, or rejoicing sa Word of God, na parang pag nakakita ka ng great spoil. Nakita din natin dito ang pagmamahal ng psalmist sa salita ng Panginoon. Kinamuhian niya yung pandaraya, pero minamahal niya ang salita ng Diyos. Dito, 7 times a day, pinupuri ng psalmist ang Panginoon dahil sa matuwid na salita ng Panginoon.
the righteous judgment. At meron ding dakilang kapayapaan or calmness ang psalmist dahil sa kanyang pagmamahal sa salita ng Panginoon. At meron din siyang pag-asa sa salita ng Panginoon. Itong mga katangiang ito, itong pananaw ng psalmist sa Word of God, ito yung nagtulak sa kanya to do verse 167 and 168. Tingnan niyo po. Verse 167, my soul had kept thy testimonies. And that's preservation. Dahil sa kanyang pagtrato sa salita ng Panginoon, katakutan, ini-enjoy, minamahal, umaasa, sabi ng psalmist, ang aking kaluluwa ay iningatan ang mga salita ng Panginoon. Iningatan, at hindi lamang doon, and I love them exceedingly. I love them exceedingly. Now, tingnan niyo po quickly in John 14:6. Now, babalikan po natin itong Psalm 119. Gusto ko pong makita natin na yung pagmamahal ng psalmist ang nagtulak sa kanya kung bakit niya iningatan ang salita ng Panginoon, kung paano niya, meron siyang pagmamahal. Now, in John 14:6, tingnan niyo po, John 14:15, John 14:15, basahin po natin ng sabay-sabay. John 14:15, ready? Read. If you love me, keep my commandments. Now, napansin niyo po, nasabi ng Panginoong Kristo sa kanyang mga disipulo, kung ako'y minamahal ninyo, ay inyong iingatan. The word keep there is not do. It's not obey. Hindi ito yung akala natin, ay keeping of the commandments is dapat susundin ko to. No. It is to preserve or to guard. Meaning, yung pagmamahal ng mga disipulo ng Panginoong Kristo ang nagtulak sa kanila upang ingatan ang salita ng Panginoon. At ganun din ang commitment ng psalmist. Dahil sa kanyang pagmamahal, yun ang nagtulak sa kanya na ingatan ang salita ng Panginoon. So, makikita niyo po yung pagkakasama ng pagmamahal sa Panginoon, pagmamahal sa Word of God, sa pag-iingat ng salita ng Panginoon. At in verse 168 of Psalm 119 verse 168, sabi doon, I have kept thy precepts and thy testimonies, for all my ways are before thee. Panginoon, aking iniingatan ang iyong mga salita. At alam mo, Panginoon, yung aking lahat ng pamamaraan. Sabi doon, for all my ways are before me. Ibig sabihin po noon, Panginoon, nakita mo at namamasdan mo ang lahat ng aking pamumuhay, aking manner of life. Aking iniingatan, Panginoon, ang iyong salita. Alam mo yan, Panginoon, dahil alam mo sa aking buhay, alam mo ang aking buhay. Alam mo kung paano mo ako iniingatan. Alam mo, Panginoon, kung paano ko iniingatan ang iyong mga salita. For all my ways are before thee. So dito po sa stanza chin, makikita natin po yung structure kung paano yung pagtrato ng psalmist sa Word of God, pagmamahal niya sa Word of God, pagkakaroon ng takot niya sa Word of God, pagkakaroon ng kagalakan niya sa Word of God, pagkakaroon niya ng pag-asa sa kaligtasan ng Panginoon, kung paano tinatrato ng psalmist ang Word of God, ito yung nagtulak sa kanya kung paano niya iningatan ang Word of God. Now, in our time, how do we apply it? Yung pag-iingat po ng salita ng Panginoon, how do we keep it in our time? Practically po, the way we can keep the Word of God is using the right translation. Now, yes, hindi tayo po katulad nung unang panahon na nung time na halimbawa po nung time ng 1000, yung sumugod po ang mga Turks sa mga churches sa province of Asia sa modern day Turkey, kung saan marami pong mga simbahang itinatagpo ang mga apostol, ang mga apostolic churches, kung nasaan yung mga Ephesus, yung Galatia. Nung sumugod po yung mga Turks dun sa mga simbahan po na sa mga Hudyo, sa mga Hudyo na community na yon. Alam nyo kung ano ang ginawa ng mga Hudyo sa pagtakas nila? Hindi nila dinala yung mga titulo ng kanilang mga lupa. Hindi nila dinala yung kanilang mga birth certificate, yung mga documents nila. Alam nyo, nung sila'y tumatakas, ano ang dala nila? Yung mga kopya
ng salita ng Panginoon. At ganun po nila pinireserve ang Word of God. Now, in our time, wala tayong ganong klaseng danger. Wala pong papasok dito sa atin at susunugin ang ating mga Bible na hawak. Hindi po natin na-experience right now. Pero in application, paano natin maiingatan ang Word of God? Una, isa paggamit ng tamang translation. At sa ating pong panahon, sa wikang Ingles po, ang King James Bible po ang inspired and preserved Word of God sa wikang Ingles. At kung tayo ay iingatan natin ang salita ng Panginoon, i-avoid natin yung mga modern version, yung mga based sa critical text na corrupt, at doon natin maiingatan ang salita ng Panginoon. Now, in the second stanza or the last stanza of Psalm 119 is stanza tau. Now, dito po natin makikita yung series of prayers ng psalmist. Una, in verse 169, let my cry come near before thee. Ibig sabihin po nun, Panginoon, yung aking mga panalangin ay pakinggan mo. Yan ang panalangin dito ng psalmist. Let my cry come near before thee. O Lord, give me understanding. Give me understanding. Ito pong prayer na ito, na give me understanding according to thy word. Ilang beses po ito pinanalangin ng psalmist. Tingnan nyo po ang verse 34 of Psalm 119. Psalm 119 verse 34, tingnan niyo po, give me understanding and I shall keep thy law, yea, I shall observe it with my whole heart. Give me understanding, verse 73. Thy hands had made me passion me, give me understanding that I may learn thy commandments. And verse 144, the righteousness of thy testimonies everlasting, give me understanding and I shall live. Napansin niyo po, ilang beses pong inulit ng psalmist yung panalangin na ganito, na Panginoon, bigyan mo ko ng kaunawaan according to thy word. Ano pong ibig sabihin nun? Alam niyo po, Kristiyano, pwede pong mangyari ng ating pag-iisip, yung ating kaunawaan ay hindi po ayon sa salita ng Panginoon. May mga desisyon tayo sa buhay na hindi natin binabase according sa salita ng Panginoon. At ang panalangin dito ng psalmist, Panginoon, pakinggan mo yung aking mga panalangin at bigyan mo ko ng kaunawaan, klase ng kaunawaan na base sa Word of God. Panginoon, magdidesisyon ako ng isang bagay para sa aking pamilya, para sa aking pag-aaral, para sa aking career, para sa aking buhay. Bigyan mo ko ng kaunawaan ayon sa salita mo. What a kind of prayer ang meron dito ng psalmist, na nakapokus siya kung paano ba ang salita ng Panginoon ang magiging basihan ng kanyang pag-iisip. And we can learn something from this kind of prayer. At I tell you, sa average Christian, we don't pray this kind of prayer a lot. Hindi natin ito pinapanalangin a lot. Pero as we see it in Psalm 119, we can start praying like this. Panginoon, yung aking pag-iisip, yung aking kaunawaan, bigyan mo ko ng kaunawaan, klase ng kaunawaan na ayon sa iyong salita. What a prayer is that? Na I tell you, yung mga ganyang klaseng pong panalangin, this is the kind of prayer that the Lord answered. In verse 170, another prayer, let my supplication or favor or grace come before thee and deliver me according to thy word. Panginoon, nawa magkaroon ako ng yung aking favor or grace ay manggaling sa iyo, magtungo sa iyo. At ang panalangin niya dito in verse 170, iligtas mo ako according to thy word. Ibig sabihin po noon, iligtas mo ako, Panginoon, ayon sa mga pangako ng iyong salita. Ayon sa iyong mga prinsipyo. Meron akong kapahamakan, meron akong danger sa aking buhay, at iligtas mo ako ayon kung paano ka nangako sa iyong mga salita. In verse 171, my lips shall utter praise when thou hast taught me thy statutes. Yung pong verse 171, ito po yung sagot sa kanyang panalangin in verse 169. Na Panginoon, give me understanding, at kapag sinagot mo ako, my lips shall utter praise when thou hast taught me thy statutes. In verse 172, my tongue shall speak of thy word. Ibig sabihin po noon, yung aking mga dila, yung aking bibig, ay magpatuloy na magsasalita ng iyong mga salita. Ibig sabihin po noon, Panginoon, magsasalita ako ng pagpupuri dahil sa iyong mga salita.
Magbibigay ako ng testimony ng iyong salita. Bakit? In verse 172b, for all thy commandments are righteous. Na ibig sabihin dito, sabi ng psalmist, Panginoon, patuloy kong babanggitin ang word of God. Patuloy ako magpupuri sa iyo. Bakit? Dahil ang iyong mga kautusan ay matuwid. Ang iyong mga kautusan ay matuwid. In verse 173, another prayer, let thine hand help me. Panginoon, tulungan mo ako. Bakit? For I have chosen thy precept. Dahil, Panginoon, tulungan mo ako kasi ang iyong mga salita ang aking tinatratong bilang comfort. Ang Panginoon, tulungan mo ako kasi pinili ko ang iyong salita na maging comforter ng aking buhay. Umaasa ako sa iyong salita, kaya Panginoon, tulungan mo ako. In verse 174, I have longed for thy salvation. It refers to the earnest desire of the psalmist sa deliverance ng Panginoon. And thy law, O Lord, and thy law is my delight. Ang salita, ang kabatas ng Panginoon, ang enjoyment ng psalmist. Every time na bubuksan niya ang batas, ay meron siyang kagalakan. In verse 175, let my soul live, and it shall praise thee, and let thy judgment help me. Ibig sabihin po dito, bahagi ng panalangin dito ng psalmist is, Panginoon, panatilihin mo akong buhay, panatilihin mo akong ligtas, at akit kitang pupuriin. Pag iniligtas mo ako, Panginoon, panatilihin mo akong buhay, patuloy akong magpupuri sa iyo. At hayaan mo ang iyong mga judgment ay tulungan ako. Ibig sabihin, the dealings, yung iyong pagkilos, yung iyong mga dealings ay maging favorable to me. Yan ang panalangin dito ng psalmist. And verse 176, the last verse of this psalm is very interesting dahil sabi dito ng psalmist, I have gone astray like a lost sheep, and seek thy servant, for I do not forget thy commandments. All throughout Psalm 119, wala po kayong makikitang confession of sin ng psalmist. Wala kayong makikita all throughout Psalm 119 na nagbigay si David ng hint sa kanyang kasalanan. Ibig sabihin, Panginoon, patawarin mo ko sa aking mga kasalanan. All throughout Psalm 119, hindi niyo po yun makikita until the last verse. And it's the first time nagkaroon ng confession of sin ang psalmist. Ang sabi niya, Panginoon, I have gone astray like a lost sheep. Para akong isang tupan na umalis sa'yo, at para akong isang tupang naliligaw na walang protection. Now, anong ibig sabihin po nito? Now, dito po ipinapakita ng psalmist na kahit wala siyang confession of sin all throughout Psalm 119, hindi natin makikita o hindi pinapakita ng psalmist yung kanyang self-righteousness. Na ibig sabihin na hindi niya binabanggit na mahal ko ang salita ng Panginoon at ako'y self-righteous. Dahil kinunclude ng psalmist ang Psalm 119 by stating yung kanyang kasalanan. Na Panginoon, hindi ako self-righteous. Bakit? Because I have gone astray like a lost sheep. Ako'y parang isang tupang lumayo. So dito makikita natin that the psalmist is telling that he is not righteous by himself. He doesn't have righteousness by himself. Dahil in-acknowledge ng psalmist yung kanyang kasalanan. At the last verse, verse 176, kaya nga ang panalangin dito ng psalmist, seek thy servant. Panginoon, para akong isang tupang lumayo, ako'y nagkasala. Para akong tupa na walang proteksyon. At ganun po ang kalalagayan po, by the way, ng isang Kristiyano. Kapag ka ang Kristiyano po ay lumalayo sa Panginoon dahil sa kasalanan, para kang tupa na walang proteksyon. Walang mag-iingat sa iyo. Now, kung ikaw ay isang pastol na marami kang tupa, lagi mong pananatiliin ang lahat ng tupa mo ay magkakasama. Kasi hindi po yan inaatake po ng lobo. At pag meron pong isang tupa na naligaw, ang lobo po, ano nga hantingin niya? Hindi po niya hahantingin yung 99. Ang kanya pong hahantingin ay yung isang tanging naliligaw. Kaya nga ang sabi dito ng psalmist, para akong naliligaw na tupa. Kaya Panginoon, seek thy servant. Saliksikin mo ako. Na ako'y naliligaw na tupa, wala akong proteksyon, kaya ang panalangin ng psalmist, Panginoon, hanapin mo ako. Hanapin mo ang iyong iyong lingkod. Hanapin mo hanapin mo ako. Bakit?
verse 166c is, "For I do not forget thy commandments." Na kahit ako'y nadoon sa napakalayong lugar ng aking pagkakasala, hindi ko kinakalimutan ang iyong mga kautusan. I do not forget thy commandments. Kahit ako ay nagkasala, kahit ako'y lumayo sa iyo, hindi ko kinakalimutan ang iyong mga kautusan. So what a commitment, what a perspective ang makikita natin dito sa psalmist na ito. Now, as we conclude ang Psalm 119, gusto ko pong i-challenge po kayo bilang mga mananampalataya. Paano yung prayer life ninyo? Paano yung prayer life natin? Base po sa nakita natin in Psalm 119. Now, tulad ng nabanggit ko po before, pwede tayong manalangin palagi. I-focus natin yung ating prayer palagi sa mga physical at temporal na bagay. Wala pong problema po doon. Ako po'y nananalangin, for example, ng provision palagi ng Panginoon. Wala pong masama na manalangin ng provision ng Panginoon. Ako po'y nananalangin ng malulusog na pangangatawan. Ako po'y nananalangin din ng pera sa mga pangangailangan. Hindi po masamang klaseng panalangin po yun. Pero I tell you, yung mga panalangin ko pong yun, hindi ko sure kung sasagutin to ng Panginoon. Dahil depende sa kalooban ng Panginoon, ang sagot ng Panginoon. Pero alam nyo, yung mga panalangin na nakita natin in Psalm 119, like what we see in verse 1, in these two stanzas, just like a prayer na, "Panginoon, give me understanding according to thy word." Ito pong klaseng ng mga panalangin ito ang 100% sure na sasagutin ng Panginoon. Pero ang problem sa atin pong mga mananampalataya, we don't pray this kind of prayer a lot. And probably, we don't pray this kind of prayer at all. And that's the problem. At yun ang makita natin. Pwede natin balikan ang Psalm 119. Pwede niyong isulat yung mga prayers. At kung kayo po ay may mga kopya ng study notes, dun po sa mga baba, nakalista po dun yung mga prayers. Let us examine our prayer life through Psalm 119. At dito natin makikita, bakit kaya si David or yung psalmist, ganito ang kanyang panalangin? At bakit yung prayer ko ay iba sa kanyang panalangin? Sino may problema? Ako ba o si David? At yun ang titingnan natin. At napakaganda na magkaroon tayo ng ganitong klaseng panalangin katulad ng psalmist. Na yung panalangin natin ay laging naka-align sa kalooban ng Panginoon, sa Word of God. Dahil ang sabi po ng 1 John chapter 4, na kung ang ating panalangin ay according sa kalooban ng Panginoon, pinapakinggan ito ng Panginoon. Nakakatuwang isipin na pagka ikaw ay nanalangin, alam mo na ang Panginoon ay pinapakinggan ang salita ng Panginoon. Just think about like this po. Tingnan niyo po, parang ganito. Sinabi ng Panginoon through this psalm na gantong klaseng panalangin ang dapat nating ipanalangin. Now, ito po ibinigay sa atin ng Panginoon, ibinigay ng Panginoon ang Word of God sa atin upang ma-apply natin to sa ating mga buhay. And basically, what the Lord is telling to us is magkaroon tayo ng ganitong klase ng panalangin. Now, tingnan niyo po itong palaisipan. Gusto ko pong isipin niyo po ito. Kung yung Diyos na makapangyarihan sa lahat ay sinabi, "Anak, ganito ka manalangin." At sa tingin ninyo, pagka sinunod natin ito na gawin at ipanalangin natin yung gusto ng Diyos na ipanalangin natin, do you think hindi niya sasagutin yung ating panalangin? I don't think so. Kung yung Diyos na makapangyarihan sa lahat ang nagsabi sa atin, "O anak, ganito ka manalangin." At tayo, ginawa natin yung gusto ng Panginoon na klase ng panalangin, sa tingin nyo, hindi niya kaya ito sasagutin? No, sasagutin ito ng Panginoon. Kung tayo, merong catch, kung tayo hihingi ng merong pananampalataya. And I tell you, base po sa aking prayer life, yung mga gantong klaseng panalangin, ang Panginoon, sinasagot po ito. Kung tayo ay merong tamang relasyon sa Panginoon, if you are saved, if you are walking with Christ in your life, this kind of prayer is exciting. Ito pong klase ng mga panalangin po nito exciting.
Kung ibubuhos ko yung aking lakas, yung aking oras sa pananalangin, yes, hindi po masama. Hindi po masama yun dahil ako po'y nananalangin din po ng mga ganong klase ng panalangin. Pero yung pong mga panalangin na ngayon, the sad reality is, we are not sure. Hindi natin alam kung ito'y sasagutin ng Panginoon. Pwede tayong humiling ng merong pananampalataya na Panginoon, bigyan mo ko ng malusog na pangatawan, iligtas mo ko sa bawat araw, bigyan mo ko ng provision, bigyan mo ko ng mga pangangailangan. Pwede tayong humingi ng merong pananampalataya. Pero yung gantong klaseng mga panalangin na Panginoon, bigyan mo ko ng kaunawaan na ayon sa iyong salita. Bigyan mo ko ng kaunawaan ng ayon sa iyong salita. Panginoon, iligtas mo ko upang maipaklama ko ang iyong salita. Those kind of prayer are exciting and God answers those kind of prayers. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa Psalm 119. We're praying, Ama, na pagpalain niyo po ang inyong pong salita sa inyong pong mga anak. Pinupuri namin kayo, pinasasalamatan. In Jesus' name we pray, Amen.